Shocking to, kakapasok lang, breaking news, tagilid sila dito. Panalo na dahil sa moves na ito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. At eto na nga, pag-usapan na po natin ang mga may init na issue. Alam nyo, ito mga nakaraang araw, talagang trending na trending yung pagpaparesign ni Marcos sa lahat ng kanyang cabinet secretary. Diba? Ayan, syempre, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Yan, syempre, supportahan natin yan. Si Sir Banat Bay, mga katunay, bisitahin nyo rin ang kanyang YouTube channel at ang kanyang mga vlogs sa social media platforms. Suportahan natin yan si Sir Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Siyempre, nasa SMNI din sila, di ba? The Banateros. At alam naman po natin ang dahilan yan. Ang dahilan po niyan ay natalo po kasi talaga ang kandidato ni Marcos sa nakaraang eleksyon. At kung mapapansin nyo, kasi baka sabihin na ba, panalo naman yung ilang alyansa. Hindi po. Kahit nga po, napakinggan ko po si Erwin Tulfo, kahit nga po siya aminado kasi ang Tulfo na po yan. Nandyan si Marcos o wala, they can stand on their own. Una-una, nandun pa yung kapatid niya, di ba? Pangalawa, si Soto at saka ito si Lacson, talaga namang veteranong mga senador na may recall na ho dyan, ika nga. May recall na ho dyan at alam naman natin na they can stand on their own. As a matter of fact, they even run for president and vice president ng nakarang 2022 presidential. Ayun yung sinasabi ko. Kumbaga, kilala na sila. No? Kumbaga, hindi na kailangang i-promote sila ng todo-todo dun sa naging kasama sila sa alyansa. Kasi nga si Erwin Tulfo, alam naman natin, kapag Tulfo ang pinag-uusapan, popular yan. 'Di ba? Popular yan, may mga tinutulungan tao yan, ganun pa rin yung tumatatak sa mga tao. At isa pa, si Tito Sen, si Ping Lacson, mga kilalang tao na yan 'Di ba? Kumbaga may mga naipundar ng supporter yan. Baka man naman may magtanong sa akin. Bakit naman si Manny hindi nanalo? 'Di ba kilalang tao? Sa akin naman, hindi ko naman minamaliit yung kakayahan ni Manny. Pero syempre, kumpara naman kay Ping Lacson, kay Tito Sen, tsaka kay Erwin Tulfo, sa kanila na ako, kumbaga, sa election. Kung papipiliin mo ako kay Manny, di ba? Di ba? Practical na lang din yung mga tao. Kumbaga, hindi na kailangan i-promote sila ng todo-todo dahil may pangalan na. Pero kita nyo naman, yung talagang kailangang i-promote ng alyansa, hindi talaga nakapasok. No? Kasi si Pia Cayetano, isa pa yan. Diba, kilalang tao na rin, subok na rin sa Senado yan. At isa pa, kahit pa paano, may tiwala ang mga tao dyan, syempre, kasama pa rin kapatid pa rin ni Alan Peter Cayetano yan. Alam naman natin si Cayetano is solid Duterte din yan. Sumusuporta din sa mga Duterte yan. Pero yung iba talaga na inendorso talaga ng alyansa, hindi talaga nakapasok. Diba, kasi kung talagang makikita na malakas talaga sila, makakapasok yung mga yun. 'Di ba? Syempre ini-endorse ka ng grupo mo Kaso ang problema, hindi nila nagawang makapasok talaga. So, sino na lang? Si Lapid, ano na talaga yan? Institusyon na yan sa... Hindi ko nga alam ba't yung binoboto yan Ibig sabihin, hindi niya kailangan ng tulong ni Marcos para manalo. Kaya niya manalo kahit wala yon. Dahil gumagawa siya... hindi niya kailangan yung tulong ni PBBM dahil nai-endorso na siya ni Coco Martin. Si Coco Martin din, magandang impluwensya rin. Baka mamaya may mga politiko ng mag-guest sa mga programa ni Coco Martin sa TV. Sabihin, effective yung pagkakast kay Coco Martin, yung pag sumasama ka sa programa ni Coco Martin. Mamaya makita mo yung mga politiko, mga na doon, mga sumasama na sa palabas ni Coco Martin. May mga gumaganap na ng mga tatay ni Coco Martin, tsuhi ni Coco Martin. Diba? Magulat ka na lang. Gawin na rin politika yung mga programa ni Coco Martin sa TV. Kasi effective kay Supremo Diba? Nakita nila nanalo.
So sino talaga ang masasabi mong pag nanalo, kanya? Siyempre, walang iba yung kung hindi yung mga first-timer na nanggaling sa gabinete niya. Particular na po dyan, si Abalos. Abalos is the main key para sabihin nating maganda ang nagawa ng Presidente Marcos sa paningin ng tao kung napanalo si Abalos. Hindi, olat. Malayo. Mantakin mo, mayat mayan, parang multo yan na nasa paligid mo. Yung tarpaulin niya, commercial niya, lahat nandun sa social media, pero olat pa rin. Isa lang ibig sabihin nun, ayaw ng mga Pilipino ang kandidato ni Marcos. Sino pa? Si Abby Binay. Olat din. Mismong yung kanyang ikinampanya na si Pamba yun, olat din. So wala. Simpleng-simple lang, wala hong impact na si Marcos sa mga Pilipino. Ayaw na ng Pilipino talaga sa Marcos. Bigyan ko pa kayo ng isang example. Kasi parang sinasabi nga ni Sir Banat Bay, kasi mararamdaman mo yung kung malakas ka pa rin sa mga tao, talagang lahat ng i-endorso mo talaga, as in talaga makakapasok. Kaso nga yung sinasabi nga ni Sir Banat Bay, talagang may mga hindi talaga nakapasok. No, nakita naman natin. At saka ang nakakapasok, yung kita mo gaya ng governor sa Cebu. 'Di ba? Yung tumalo kay Governor Gwen, kay ex-Governor Gwen. Kumbaga, he never heard naman yun. Hindi naman masyadong kilala talaga yun. Pero talagang binoto ng mga tao. 'Di ba? Yun ang pumalit kay ex-Governor Gwen. 'Di ba? Nanalo. Inendorso ni BP Sara. Tapos si Kong Marcoleta, 'di ba? Dahil nung nakaraang 2022 si Kong Marcoleta medyo hindi nakakapasok sa mga surveys, kaya siya umalis. Kumbaga parang, magpalaya siya muna. Kumbaga magpapahinog muna si Kong Marcoleta. Pero ngayon, nag-success na. 'Di ba yung pagkaka-endorso? Pero syempre, pinatunayan din ni Kong Senator Marcoleta yung sarili niya bago siya kumandidato ng senador. Kumbaga napatunayan niya na yung sarili niya. Mga pulis, sundalo, at saka mga teacher. 'Di ba ho? At ilang media. Pero, mga kababayan, dito, talagang sampal sa muka ni Marcos ito, yung absentee voting. Sampal po, mantakin mo yung sarili mong sundalo, yung sarili mong pulis, ayaw sa'yo. Ayaw sa kandidato mo. Ganon? Ano yun lahat pasok po. Lahat po pasok. Ang alam kong pang 13 lang ata correct me if I'm wrong si Richard Mata kasi ipinasok po nila si Honasan at saka si Kerubin at saka si Busita. Kasi nga mga pulis po ito. So mas gusto nila yung kabaro nila. Pero mantakin mo the rest pasok. Saan ka nakakita ng ganun? Kung ako yung magre-resign na ako bilang presidente. Ultimong kapulisan. Tsaka yung sa Mindanao, 'di ba? Nakita natin talagang namamayagpag yung Duterte. Kita naman natin kung gaano talaga kalakas sila sa Mindanao. 'Di ba? Alam naman natin napakalaking lugar niyan. Isa 'yan sa mga kailangan na mga butante. Malaki ang maiaambag nilang boto sa iyo. Kapag umayaw sila sa iyo, ang laki ng pag-asa mong matalo. Pero syempre, yun nga yung pinagtataka naman ng mga ibang taong bayan kung bakit natalo yung Duterte, kung gayong malakas naman talaga sila sa Mindanao talaga, hindi pa rin natin kasi alam ang nangyayari sa mundo kung ba't nagkakagano. Kumbaga yung tadhana lang talaga ang nakakaalam kung ba't nangyari yung gano'n. Tiyangko, ultimong sundaluhan ko, ayaw sa akin. Mahiya ka naman, sir. Mahiya ka. Kung meron ka niyan, mahiya ka naman, Marcos. Grabe. Ultimong mga sarili mong sundalo. Kakahiya yun, Brad. Kakahiya yun. Diba, halimbawa, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kunwari, sa kumpanya mo, kumandidato ka bilang iba't ibang kumpanya. Kunwari, marami kayong kumpanya na iisa ang owner. Okay? Pero kailangan maghalal ng presidente. Doon sa sarili mong kumpanya, ang nanalo iba pa. Company A, Company B, Company C, Company D. Yan, ABCD na kumpanya na yan, nasa isang ilalim ng major company. Tapos maghahalal kayo ngayon ng presidente. Doon sa, may kanya-kanyang kandidato yan, yung company A, B, C, D.
mantakin mo yung naging presidente, mismong yung company mo, yung company A, okay, ay hindi ka binoto. Ang binoto yung kandidato ng company D. Anong ibig sabihin lang nun? Diba? Okay lang sana kung medyo hindi lahat, 80%, 80% lang bumoto sa'yo, the rest bumoto sa iba, nahati. Diba? Okay lang sana eh. Hindi ho eh. Sabihin, pasok lahat ng Duterte. Ha? Oo. Except yung kandidato mo, hindi pumasok ni isa. Kakaya yung Brad. Kasi yung Duterte talaga, no? Tingin ko sa 2028, sa 2028, may makakapasok na naman dyan sigurado. Parang pinauna lang muna yung iba. No, pero sinasabi ko nga yung Duterte, huwag kayong mawawala ng pag-asa ha. Syempre, kailangan lang talaga is prove lang na talagang solid kayo sa kung anong tamang pinaglalaban nyo. No, syempre mga tao, alam nila yan, nakikita nila sa mga sarili nila yan kung may ginagawa talaga yung isang politiko o wala. 'Di ba? Kumbaga, tibayan nyo lang, ipagpatuloy nyo lang yung magandang adhikain nyo sa buhay hanggang sa tumakbo na kayo uli. 'Di ba? Syempre, pag nagmarka sa mga tao yan yung ginagawa nyo, hindi nila makakalimutan yan. Kasi kahit wala ka sa politika, kahit hindi ka senador, magagawa mo pa rin yung gusto mong gawin kahit wala ka dyan. No? Yun nga yung maganda eh. Kahit wala kang posisyon, pinapakita mo pa rin, nakakatulong ka sa taong bayan. Diba? Kasi isipin dyan, kita mo, kahit wala sa posisyon niya, tumutulong, lalo pa kaya pag nagkaroon ng posisyon. Diba? Yung iba kasi parang plastic eh. Apakabait, tumutulong. Pag wala sa posisyon, pero pag nagkaroon na ng posisyon, ayan na. Wala nang kwenta. Diba? Dahil nga doon, mga kababayan, ang ginawa nito ni Marcos para budulin na naman kayong mga Pilipino na tatanga-tanga. Alam niyo kung paano niya budulin kayo? Sabi niya, hindi na akma ang nangyayari, mabagal ang mga proyekto, kailangan pabilisan ng gobyerno, itigil na ang pamumulitika, kailangan na ng kaayusan, itigil na. Ibig sabihin, hindi gusto ng tao ang politika. Ulul! Hindi gusto ng tao. Ikaw! Wag mong idama yung Duterte. Binoto nga nila yung kandidato ng Duterte. Diba? Tapos sasabihin mo, hindi binoto yung anak ka ng wewe. Hindi pamumulitik ang problema. Ang problema, ikaw. Wala kang political will. Mahina kang nilalang. At patutunayan natin ngayon na isa kang mahinang nilalang na naman. Ayun nga yung sinasabi sa kanya na wala siyang sariling desisyon. Yun nga sinasabi sa kanya ng mga ibang tao. Kasi hindi katulad ni Apo Lakay talaga. Talaga si Apo Lakay talaga may sariling desisyon. Yan, sinasabi nga nila si Apo Lakay talaga buo ang balls. Talagang pag nagdesisyon siya talaga, desisyon niya. Hindi siya pwedeng diktahan ng kung sino-sino. Yun talaga yung kinabilib. Kahit ako bumilib ako sa gano'n ni Apo Lakay. Noon na nagdidesisyon siya ng kanya talaga. Nang wala siyang pinapakinggan. Yun naman talaga bilang leader eh. Diba? Kailangan is maging matigas ka, maging matapang ka sa ginagawa mo. Kasi kung makikita kasi nilang malambot, di ba parang kaya ka nilang pasunod, mahirap yung gano'n. Di ba ganyan, aabusuhin ka lang hanggang sa, di ba? Ayan, ito, lumalala na yung mga problema. Lumaki ng lumaki. Di ba? Hindi mapipigilan. Hindi kasi katulad ng panahon talaga ni Tatay Digong. Takot yung mga ganyan kay Tatay Digong eh. Kasi talagang kapag si Tatay Digong inuto-uto nila, naku, yari sila kay Tatay Digong. Hindi nila mauto si Tatay Digong eh. Kaya talagang tutuusin, ayaw na nila yung mga Duterte na bumalik sa Malacanang kasi talagang ang mga Duterte hindi mo mauuto basta-basta. Oh, bakit? Pinaresign niya. Pinaresign niya ang lahat ng sekretary niya. Di ba? Nag-resign silang lahat. Yung mga media naman, tuwan-tuwa. Pinag-resign. Magbabago na ang Pilipinas, aayusin na ni Marcos, palakpakan. Palakpakan. Kaya sinasabi na iba, no? Natutuwa sila kasi pinag-resign niya, kumbaga para sinasabi, uy, umaksyon na, ayan na. Lahat ng mga senador, pinuri siya, sinabing, kita nyo na, seryoso ang Pangulo, ayusin ang Pilipinas, palakpakan. After one day, ayun, panoorin nyo ang nangyari after one day, ha? By the way, bago tayo magpatuloy, ha, ulitin ko, yung subscriber natin, ha? Iilan lang ang nakasubscribe habang nanonood. Huwag naman ganun.
Dapat pag nanonood na kayo, libre naman mag-subscribe. Subscribe na kayo. Ayan ha. I-click nyo na. Siyempre, subscribe kayo dyan kay Sir Banat Bay. Ayan ha. Huwag na kayo mahiyang mag-subscribe. Ako, lagi ako nakasuporta dyan kay Sir Banat Bay. Alang ayaw nyo pa, gusto nyo ng people power. Subscribe na kayo, mga kababayan. Ha? Ito ay ano lang naman, request lang naman. Para pag titingnan natin, uy, nakasubscribe na mga nanonood sa atin. Gaganahan tayo, di ba? Okay. Medyo konting pampagani, baga. Okay. Pasok. Ito ang balita. Kasunod ng anunsyong courtesy resignation, nagsimula na ang tanggalan at balasalan sa gabinete ni Pangulong Anong Bongbong Marcos. balasalan? Pero Sandali! Balasahan. Akala ko ba hindi kayo nagkakamaling media? Balasalan. Balasalan? Anong balasalan? Ikaw naman, Banat. Ba, masyado ka naman. Hindi, wala naman ako sinasabing masama magkamali. Balasahan. Balasahan. Hindi Balasalan. Huwag mo masyadong pinupuna. Bakit? Hindi ko naman pinupuna. Wala naman akong problema dito sa reporter. Nagkakamali naman tayo lahat. Ang yabang lang kasi ng mga nakadebate natin, nakala mo, hindi dumadaan niya sa masuring talagang merong standard yan. Anong standard? Nagkakamali naman kayo. Huwag naman kayong kakala mo naman kayo na may ang pinakamatinding, pinakamagaling porket journalist. Yung matandang na ano natin, ay sus, at saka yung komblo. Kasunod ng anunsyong courtesy resignation, nagsimula na ang tanggalan at balasalan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang economic team mananatili. Nakatutok si Ivan Mayrin. Ayun. Mananatili. Isang araw matapos pagbitiwin ng kanyang buong gabinete, agad inanunsyo ng Malacanang na 7 sa kanila ang mananatili sa pwesto. Si retired Chief Justice Lucas Bersamin, mananatiling Executive Secretary. The President declined the courtesy resignation that I tendered. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing for as long as I wish to work for him. Hindi rin So, dyan pa rin sila, hindi sila nawawala. Parang sinasabi, parang baliwala lang, parang palabas lang yung mga resignation na yan. Parang ganun. tinanggap ng Pangulo ang pagbibitiw ng 5 kalihim ng kanyang economic team. Yan ay sila Department of Economy, Planning and Development o DepDev Secretary Arsenio Balisacan, Finance Secretary Ralph Recto, Nako, ba't di mo tinanggap to? Ito nagpapahirap sa atin eh. Yung dagdag na naman yung tax eh. Pambira naman kayo. Oh, yung mga nanonood dyan ng mga online streaming. Yari kayo, may dagdag na tax to. Ay nako. Bakit mo naman ni-retain to, Mr. President? Parang yung nangyari, ganun pa rin eh, no? Parang sasabihin na naman ng mga tao yun, ba yan? Parang palabas lang yan sa resign na yan. Diba? Yun yung parang, wala, hindi mo kayang panindigan, hindi mo kaya silang bitawan. Yun yung talagang yun yung talagang umaano sa kay PBBM eh. Nagiging problema niya sa mga tao. Na kaya actually naiisip siya na, wala kang paninindigan, wala kang di ba? Kasi dapat yun, nakikita niya yun eh. Pinag-aaralan niya lahat ng senaryo kung saan siya talaga nadadali. Tapos hindi niya na dapat binabalikan. Kaso nga lang, ayan. Ngayon na naman, nagkaroon na naman ng desisyon. Siyempre, magiging issue na naman yan. Actually, lahat naman kasi ng economic team niya ni-retain. Ganun pa rin. Ewan ko sa'yo, Marcos, ang dami mong pautot sa buhay. Trade and Industry Secretary Cristina Roque, Budget Secretary Amena Pangandaman, at Special Advisor to the President on Investment and Economic Affairs, Frederick Go. Dahil sa kahalagahan ng economic team sa buhay ng ating bansa, yan po ang unang inaksyonan ng ating Pangulo. Dapat hindi niya na pinag-resign. Anak kayo ng pambubudol. Meron ba kayong Kumbaga, dapat mag-resign wala na kayo nang lahat? Sana sinabi mo, except kayong economic team ko ha. Huwag na kayo mag-resign. Kumbaga exempted na sila dapat. Pambubudol yan. Parang nadamay pa Brad, sila. Parang pambubudol ganun. yan. Parang, nadamay lang yung mga yan. Hindi naman kasama sa resign yan eh. Ginagawa ninyo? Pero may ilang rigodo ng ginawa ang Pangulo. Si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, papalitan ni Senior Undersecretary Teresita Lazaro sa liderato ng DFA. Babalik si Manalo bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations. Tinan mo ha, babalik siya. Ibig sabihin, hindi Yun rin din. siya tinanggal. Yun Bakit din. siya babalik? Bakit? Kasi may magre-retire. Ang inikot nyo lang eh. Kapalit ni Ambassador Antonio Manuel Agdameo na magre-retiro na bilang Permanent Representative ng Pilipinas sa United Nations. Tinan mo ha, babalik siya. Ibig sabihin,
hindi rin siya tinanggal. Bakit siya babalik? Bakit? Kasi may magre-retire. Ayun, natating natungayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natungayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon walang iba kundi si Sir Banat Bay. Kayo mga katunay, ano masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.